Mapagpalang morning po sa ating lahat. Hindi lang po ito isang kataga na sinasabi natin na kaugalian sa tuwing bumabati po ko. I mean, namnamin nating mabuti. Yung mga kalapating nagliliparan sa taas. Ayan o. Namnamin nating mabuti yung katotohanan. Tayo nga po ay mga pinagpala na. Hindi tayo pagpapalain dahil pinagpala na po tayong talaga. Mabuyayang morning po sa ating lahat, mga ka-good vibes yan. So ating pong pag-aaralan ngayon, hindi po pag-aaralan, ibabahagi ko. Mas magandang sabihin, ibabahagi ko. Sasabihin ko po sa inyo yung katotohanan ng kung anong meron tayo. Sapagkat bilang mga Kristiyano, kalimitan dahil sa dami na rin po ng pinagdadaanan, sa dami ng mga responsibilidad sa buhay, sometimes we tend to forget who we really are in the Lord Jesus Christ. Okay? It's shocking na may mga taong hindi nila alam yung ginawa ni Kristo sa krus kasi mga hindi sila mananampalataya. It's shocking na, ito yung shocking dito, kapag binabahagi natin sa kanila yung cross, yung ginawa ni Christ sa cross, tinatanggihan nila. No? Yung iba nagbibingi-bingihan, sasabihin nila may rehilyon na sila, sapat na yung rehilyon nila, no? At kung ano yung kinamulatan, yun na raw po. Ganun po bang tinuturo ng Bible? Hindi po yata ganon. Sapagkat sa 1:3:16 nakalagay, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya isinugo niya ang kanyang anak na si Jesucristo upang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Okay? Paraphrase ko po yan. Ang sinumang mananampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po yan sa Bible. Salvation is in Jesus Christ alone. Wala po sa rehilyon. Okay? Kaya alam po ninyo, meron akong nakita kanina dito sa Facebook, YouTube yata, hindi ko na sigurado kung ano, pero nabasa ko. Okay, sabi niya, may isa raw tao na dapat rehilyon ang pinag-uusapan nila, rehilyon, battle of religions. Sana aakayin daw niya inaakay daw niya yung pamilyang yon para dun sa rehilyon na yon. Siya ang naakay dun sa rehilyon na yon. Ayan po ang problema sa rehilyon. Dahil hindi naman si Jesus ang ipinapangaral nila. Nakita ko nga kanina ito kayo. Abay, sasabihin ko nga ito sa vlog ko ngayon. Masabi nga, para makita natin yung importance ni Jesus Christ at hindi ng rehilyon. No? Yan ang maling konsepto ng mga taong yan. Akala nila yung rehilyon ang nagliligtas. Akala nila yung rehilyon sa inyong pagsali dito dahil ikaw ay member doon, ikaw ay gumagawa ng pagproposisyon, sumasama sa kanilang mga mahahabang dasal, maliligtas ka. Hindi po ganoon, no? Maraming man-made doctrines ngayon sa mundo, pero hindi nakakapagligtas, no? At ang problema nito, kung ipinanganak ka sa rehilyon na yan, kinamatayan mo yan, hindi mo narinig si Jesus, hindi mo narinig yung ginawa niya sa krus, mahirap po yan, no? Wala pong kompromiso sa tunay na gospel. The gospel of grace only exalt the finished work of the Lord Jesus Christ. Hindi tayo nag-i-exalt ng mga gawa natin at lalong-lalo na hindi tayo nag-i-exalt ng anumang rehilyon, no? Si Jesus Christ pumunta rito hindi para magtayo ng isang rehilyon. Pumunta siya rito upang mamatay sa krus ng Kalbaryo at bayaran ng kasalanan ng mundo. Napakaliwanag po niyan. Amen? So, sa balikat niya, pinasan niya ang mabigat na krus na sumisimbolo sa kasalanan ng buong sangkatauhan, no? Lalo na ngayon, malapit na naman ang pagdiriwang o paggunita ng mahal na araw. Next month, kung hindi ako nagkakamali, ito na naman po yung Ash Wednesday. Papatak na naman po ng Ash Wednesday at 40 days ng Semana Santa. Maganda po ba ang Semana Santa? Well, depende kung paano mo ginagawa ang Semana Santa. Pinagdidiwang mo ba ito bilang paraan ng tao, mga tradisyon? O mas maganda gamitin mo yung 40 days na yan para magmuni-muni ka, ma-remind ka doon sa ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. No, not the other way around, not religion, not your good works, no? Basta kung ano yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. That would be enough. Okay? At wala na pong iba na pwedeng makaparis dyan, no? Yung ginawa lang po niya sa krus, sapat na. More than enough para ang isang tao ay maligtas, no? Sapat na po yon. Kaya nga po, for God so loved the world, ito yung sa English, that He gave His only begotten Son, that whosoever,
iguhitan niya whosoever, kahit sino, kahit anong nation, kahit anong lipi, basta mananampalataya sa anak ng Diyos, they will believe in the Son of God na namatay para sa kanila, nag-alay ng buhay para sa kanila. Sabi ng Biblia, maliligtas sila. Walang pinipili. No? I remember nung ako ay bata pa, meron pong Baptist church dito. Alam niyo mga Baptist, napakaganda ng preaching nila when it comes to salvation. Dahil talagang si Jesus lang ang na-exalt at yung finished work niya. Wala na pong iba. At napakaganda rin yung osas sa kanila. Once saved, always saved. Talagang yun, talagang selyado na ang kaligtasan. Napakaganda po ng kanilang preaching. Kaya kung salvation din lang ang talagang gusto niyo makapakinig ng magandang preaching sa mga Baptist, napakaganda po talaga. Si Jesus Christ lang ang na-exalt, si Jesus Christ lang ang naitataas, wala nang iba. Hindi ko lang po alam sa minor doctrines, no? Pero yung major, napakaganda po. Dahil ang cross ni Jesus, no? Nakapoint po yan sa 4 na bahagi ng mundo, kaya nga po siya cross. Ibig sabihin, inaanyayahan niya lahat ng tao sa mundo na siya ay kilalanin bilang personal nilang Panginoon at personal din nilang tagapagligtas. Their own very personal Lord and Savior. No? At napaka-open ng Panginoon sa lahat ng tao. Inaanyayahan niya. Wala siyang sinasarahan, wala siyang sinasaraduhan. Nang lahat ng lalapit sa Kanya, sapagkat lahat ng lalapit sa Kanya, tulad ng kanyang pangako, tatanggapin niya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Alam niyo nung ang Panginoong Hesukristo ay nandito pa po sa lupa, no? Siya po ay may mga ministry. Makikita po natin yan. Alam po ba ninyo yung paralitiko na dinala po sa kanya na halos wala na nga po silang mapagdaanan doon sa paralitiko. Kaya yung mga kaibigan niya, dinala siya, umakyat doon sa bubong. Alam niyo ang bubong po nung araw nung mga first century Jews, no? Ang bubong po nila, yun talagang may mga bato sa taas na pwede mong tanggalin. Pwede mong tanggalin yon dahil talagang ganun po ang paraan ng mga Hudyo nung araw, no? Pwede mong alisin yun at pwede mong ibalik, no? Merong ganun sa taas, sa roof. At inalis po nila yun at doon nila ibinaba yung may karamdaman na paralitiko, no? At si Jesus Christ po, sabi ng Bible, at ito ay tumapat mismo kay Jesus. nung ibinaba po yung stretcher, kung ano man yon, nandun yung may sakit, no? Tumapat mismo sa Panginoong Hesukristo. At nung tumapat po sa kanya, sabi niya, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Makinig pong mabuti, importante po ito. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Aba, nandun yung mga Pariseyo, pinapanood siya eh. Tinitiktikan siya ng mga Pariseyo. Tandaan po ninyo yan. Ang sabi nila, sino ka para magpatawad? Diyos lang ang nagpapatawad. Hindi nila alam si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. Dahil hindi naman sila naniniwala sa Kanya. Okay. Ano ba mas madaling sabihin ka ni Jesus, ni Lord Jesus? Ang sabihin kong pinatatawad ka na sa mga kasalanan mo o sabihin kong halika, tumayo ka at magaling ka na? O kaya para sa inyo, para marinig ninyo, sabi niya sa mga Pariseyo, sinasabi ko sa iyo, kanila sa tao, sa paralitiko, magaling ka na. At bumangon ngayon paralyzed. Magaling na. Pero ano nakita natin dito? Mas mahalaga muna yung kapatawaran ng kasalanan bago yung kagalingan physical. Amen? Napakahalaga po talaga ng kapatawaran ng kasalanan. Maaring healthy ka, pero sa spiritual naman, sakit ka. Amen? Kaya napakahalaga, no? Yung sakit mo sa spiritual, yan muna ang magamot. Halimbawa, tulad po sa amin, sa ministry po namin, Pastor, sabi niya, meron po ako sakit, ganun-ganun. Alam ko, unbeliever yon. Alam na niya, nagba-Bible study kami. Baka mapagaling mo ako. No, hindi ako nagpapagaling. Ako ang Panginoong Hesukristo. And then, pagalingin mo na ako kasi gusto kong bumalik sa dati. Seeing this person, gusto niyang bumalik sa dati niyang ugali. Ano yon? Nagbabar, no? Nanonood ng mga concerts, makamundo. Yun ang gusto niyang balikan. No, kako, hindi. Kilalanin mo muna si Jesus bilang Panginoon mo, tagapagligtas. And then, pinatanggap ko po siya. And then, afterwards, sumasama sa amin. Ewan ko lang po kung naging BSDO. Gumaling, siguro, gumaling din po ng konti. Hindi ko po alam. Pero importante po, kung talagang tinanggap ni si Lord, tinanggap po talaga niya, maliligtas siya. Pag hindi, impyerno pa rin. Hindi po ba? Ganun lang po yan eh. So napakahalaga po ng salvation, sapagkat ang salvation po, yan ang ipinunta rito ni Lord Jesus. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi pa, pakiclick ang subscribe button at maging ka-good vibes na.